Correct me if I'm wrong. Ito yung isang car company yung naglagay ng napakalaking speed bump sa gitna ng kalsada. Sinasabi marami mga tao yung sumubo kung kaya ba nilang daanan yung napakalaking speed bump na ito. At yung mga iba naman ay naganap na lang ng alternative na ruta dahil nga sa baka madisgrasya lang sila. Nung sinubukan na nga ng sasakyang ito na daanan yung speed bump, ay marami mga tao ay nagulat dahil nga sa muntikan pa itong ma-out of balance. Ito naman yung isang film production company yung nag-install ng iba't ibang nagyayalong prop sa gilid ng kalsada kung saan dadaan yung hinanda nilang taxi. Sinasabing yung reason kung bakit nila ginawa ito ay para iprank yung mga pasahero na nakasakay dito nang maipromote nila ng maayos yung kanilang upcoming na movie na kung tawagin ay Geostorm. Meron din silang pekeng news segment ay pinakita sa loob ng taxi na ito para ihanda yung mga nakasakay sa paparating na prank. At nung makarating na nga sila sa destinasyon, ay naghulog din sila ng nagyayalong ibon sa taxing ito para mas magmukhang realistic. Sinubukan pa nga ng lalaking ito na makapasok sa loob ng taxi para takutin yung mga nakasakay dito. At pagkatapos ay inireveal niya sa mga taong ito na isa lamang itong prank para sa kanilang paparating na movie. Speaking of prank mga master, ito din yung dalawang actor yung kung wari mag-aaway sa gilid ng kalsada para ipromote yung kanilang movie. Sinasabing naglagay sila dito ng mga props na maaaring masira agad kapag tinulak mo lang ito. At makikita mo nga dito yung reaction ng mga tao matapos ng masira agad ng lalaki yung mga props na in-install nila. Ayon sa pag-aaral ay yung mga props na ginagawa para sa isang movie set ay ginagamitan ng material na madaling masira kagaya na lang ng rubber, plastics at mga foam. Sinasabing marami mga tao yung nag-handle sa paggawa ng isang movie props para magmukhang realistic talaga ito sa harap ng camera. At nakaka-fascinate lang na isipin mga master na mukha talaga itong totoo dahil nga sa kung paano nila ito gamitin on set. Makikita mo naman sa bidyong ito kung paano ginagawa ng mga professional prop artists yung isang napaka-realistic na dinosaur na kung tawagin na Indoraptor. Sinasabing gumagamit sila ng mechanism sa loob ng props na ito para nga maigalaw ito ng maayos. At nakaka-fascinate lang na isipin mga master na yung mga ito ay ginawa lamang sa pamamagitan ng mga simpleng material. Dahil nga sa kaya na natin gumawa ng mga realistic na body parts ng isang tao o hayop, ay marami na din mga eksperto sa iba't ibang panig ng mundo yung ina-apply yung ganitong klase ng application para makapag-create ng mga realistic na facial prosthetics. Napag alam ng maraming tao sa mundo natin yung kulang yung parte ng kanilang mukha dahil sa isang disgrasya or inborn na disability. At dahil nga dito ay maraming mga tao yung maaaring matulungan ito para maibalik yung kanilang mga body parts kahit hindi na magsagawa ng napakamahal na surgery. Dahil nga din sa napakarami ng mga eksperto yung kayang gumawa ng mga napaka-realistic na bagay, ay marami mga tao yung nakaisip ng conspiracy theory about sa mga artista na maaaring gumagamit ito. Sinasabi kasing napakaraming proof yung nagkalat sa internet yung nagpapakita ng isang sikat na personality na parang hindi totoo yung kanilang mga mukha. At kung iisipin mga master ay marami sa mga sikat na personalidad sa Hollywood yung nagsasabi na sila daw ay kinuklon at ginagamit ng mga hidden organization na mayroong mga makapangyarihang tao para makontrol yung mass media. Speaking of Hollywood mga master, ay hindi mawawala dito yung Oscar Awards para sa mga magagaling na actor sa ibang bansa. Sinasabing marami mga tao ay naniniwala na napaka-weird ng film industry na ito dahil sa connected daw ito sa isang makasalanang prehistoric civilization na kung tawagin ay Babylon. Kung sakali kasi pupunta ka sa lugar kung saan ginaganap ito kada taon, ay meron ka ditong makikitang wall planks na nagsasabing Babylon Court. At kung titingin ka naman sa presentation ng stage, ay makikita mo din dito yung mismong Tower of Babylon. Sa labas ng ceremony na ito ay makikita mo naman yung napakaraming embedded na Babylonian gods at mga idols na merong similarity sa prehistoric Babylon. Napag alamang marami din sa mga artista na nagkiklaim ng kanilang mga awards sa ceremony na ito ay minamak yung Christianity. At yung awards na mismong natatanggap nila dito ay nagre-represent ng isang Egyptian god. Ayon sa mga nagkalat na article sa internet, ay yung nagtatag ng mismong film industry na ito ay kilala bilang dalawang high ranking na miyembro ng isang secret organization na kung tawagin ay Freemasons. Kaya mataas talaga yung possibility na gumagawa talaga sila dito ng mga creepy na hidden agenda. Yung isa din sa napaka-creepy na lugar na pinagtitipunan ng mga makapangyarihang tao ay yung lugar na kung tawagin ay Bohemian Grove na matatagpuan sa Redwood Forest, California. Sinasabi kasing merong isang lalaki yung nagawang makapasok dito at in-expose yung mga kakaibang bagay na ginagawa ng mga tao na dumadalo dito. Napag-alaman na marami sa mga taong ito ay sinasamba yung isang owl god at gumagawa din sila dito ng napakarami mga weird na bagay na masasabi mong isang occultism. Yung nakakatakot pa sa lugar na ito mga master ay hindi dinay-deny ng mga tao na dumadalo dito na totoo yung accusation patungkol nga sa ginagawa nila. Speaking of lugar mga master, ay ang Licuala Swamp ang itinuturing bilang isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa buong mundo na matatagpuan sa bansang Congo. Napakarami mga kwento yung related sa bansang Congo patungkol
tungkol sa mga higanteng hayop at mga mythical beasts na nakatira dito dahil nga sa napakaganda ng kanilang vegetation. At yung lugar nga ng Licualo Swamp ay pinaniniwalaan na pinagtitirhan ng mga dinosaur mapasa hanggang ngayon. Sobrang dami kasi mga taong nakatira dito yung nagsasabing nakakita daw sila ng kakaibang creature sa lugar na ito na nagre-resemble sa isang dinosaur na kung tawagin ay Padosaurus. At tinatawag nila ito sa pangalang Mokale-mbembe. Sinasabing yung kakaibang creature na ito ay palaging naliligo sa tubig at umaahon tuwing umaga para kumain ng halaman na kung tawagin ay malombo. Speaking of kakaibang creature mga master, ito yung video na nagpapakita ng isang napakalaking creature na nakita sa kalangitan. Marami mga tao yung nagsasabing isa lamang itong CGI pero may mga iilan din naman mga tao yung naniniwala dito.